Lumaki si Benjamin sa kalupitan ng ama. Madalas siya nitong pagbuntungan ng galit sa tuwing nalalasing. Bunga nito, siya ay naging bayolente. Sa edad na 14, sumali siya sa isang fraternity kasama ang mga kapatid, dahilan upang masangkot sa mga rambol. So nakita namin siya sa isang sayawan. So sabi ko, ito yun. Antayin natin na bumaba sila. Sakto, bumili sila ng sigarilyo. 3 sila, 2 kami. Sabi ko, sige, ano naman yan eh. Hindi mapapalagyan mga yan. Tutukan mo ng baril. Pero yung baril, ano yun, yung lighter eh. Sabi ko, pag tutok mo, ako yung gugulpi. So pagkatutok niya, ayun, ginulpi ko. Kinaumagahan. Hinanap kami sa hideout namin. Iniwan yung sulat na pakalayo-layo. So nung time na yun, natakot din kami. Kasi NPA talagang yan eh. Pwedeng dalhin ka muna, disiplinahin. Dahil sa mga barkada ko, kaya doon ako talaga na sangkot. Na parang sa akin, nag-i-enjoy ako pagka nangyayari yung mga bagay na yun. Ang pagbabantang yon ang nag-udyok kay Benjamin na lisanin ang Masbate at magtungo sa Maynila. Nanirahan siya sa kanyang pinsan. Subalit sa halip na tumuwid ang buhay, lalo lamang siyang lumala. Napunta ako ng Pasay, 1 year ako na pariwara. Kasi hindi na ako nagpag-aral noon eh. Lalong naging magulo yung buhay ko kasi nabarkada ko, puro mga basag ulo at saka mga adik. Hanggang sa dumating sa point sa napapasama sa panghi-snatch. Di naglaon, nagkaroon si Benjamin ng oportunidad na makapagtrabaho bilang instructor sa isang gym. Dito niya nakilala si Lulu. Nahulog ang loob ni Benjamin sa kanya. Nagbunga ang kanilang pag-iibigan ng anak na babae. Inakala ni Benjamin na ang kanilang pagsasama sa iisang bubong ang tutuwid sa kanyang balikong landas. Hindi ito nangyari. June 12, 2005 kami nagpakasal. Hindi pa talaga nasa focus ko na mag-asawa. Wala pa sa focus ko na magkaroon ng pamilya. Siguro mga 21 years old ako noon eh, nung sama. Puro talaga kamunduhan pa ako noon eh. Ang focus ko pa rin is makamundo eh. Tapos kung sinong babae, kahit nagsasama kami, meron akong babae. Ang kanyang pagbubuhay binata ang nagtulak sa kanya upang tuluyang iwan ang kanyang pamilya at sumama sa iba. Pinapili ko siya. Pinili niya yun. Masakit para sa akin talaga. Lalong-lalo na ako naawa para sa anak ko. Pero wala akong magagawa. I just pray for you. So nakita ko nag-iiyakan yung mga anak ko, pati siya. So tinigasan ko talaga yung puso ko. Hindi, dito talaga ako. Wasak talaga buhay namin nun. Basta ang lagi kong sinasabi sa kanya nun, andyan naman yung ATM ko, andyan naman sa sahod eh. Huwag mo na akong guguluhin. Huwag ka nang tatawag sa akin kasi hindi na kita mahalin. Ayoko na sa'yo. Ayoko na makipagbalikan. Lahat ng masasakit na salita, sinasabi ko sa kanya. Subalit, mas naging magulo ang naging buhay niya sa kanyang kabit. Dagdag pa dito ang paulit-ulit na miscarriage. Dumating sa point na medyo na-obsess talaga. Halos lahat, inaano niya na, laging away, tapos gusto magpakamatay. Magulo na yung isip ko, nandoon na yung inatake na ako ng depression, atake na ako ng anxiety. Sabi ko nga, wakasan ko na lang kayang buhay ko. Nung time na yun, na nangyayari na yung gulo na hindi, parang wala na yung enjoyment doon sa pagsasama namin. Walang direksyon at kapayapaan. Naisipan ni Benjamin na bumalik na lamang sa kanyang tunay na pamilya. Sabi ko, Lord, balik mo ako sa family ko. Pag binalik mo ako sa family ko, magsiserve ako sa'yo. Sa panahong namumuhay sa kadiliman si Benjamin, iginugugol naman ng kanyang misis na si Lulu ang panahon sa panalangin upang siya ay magbalik loob sa kanila. Kasama kayo mga anak. Nakalika. Pag-pray natin yung daddy mo. Sabi kong pag-pray nyo, malinawan ang isip ng daddy nyo. Yun yung pati kong pinupusan. Kahit anong gawin ng daddy nyo, huwag kayo magagalit. Bumalik man yung daddy nila o hindi, wala silang galit. Sa kabila ng 15 taong panluloko ni Benjamin sa asawa, hindi niya ito sinukuan. Muli siyang tinanggap ng kanyang pamilya. Grabe yung ginawa ko. Pero nandyan pa rin siya. Still na tinanggap niya ako as tatay ng mga anak ko, asawa niya. Mga anak ko, hindi man lang sumama yung loob nila sa akin. Nandun, nag-iyakan sila. So nakita ko kung gaano
nila na-miss na magkaroon ng isang tatay. Isang gabi, nasumpungan ni Benjamin ang The 700 Club Asia. Puno ng pagpapasalamat dahil sa muling pagtanggap ng misis sa kanya, isinuko ni Benjamin ang kanyang buhay sa Panginoon. Dahil na rin sa kabutihang ipinakita ng kanyang asawa, mas nagsumikap si Benjamin na kilalanin ang Panginoon. Wala akong ibang ginagawa kundi nagbabasa ng Bible na hindi ko pinapakita sa kanila kasi nahiya ako Nagtatago ako nung nagbabasa ako. Nung pandemic, doon ko talaga inano din na kung ano yung pinangako ko sa Diyos, na ginawa ko talaga siya. Nakasabi ko, magsiserve ako sa iyo, magpapagamit ako sa iyo. Nung pandemic, kahit wala kami, nandoon yung moment na, na stress, depressed, kasi wala Pero umiyak ako, hindi ko pinapakita sa kanila, Lord, ngayon pa ba ako hindi magtitiwala sa iyo? Binalik mo nga ako sa family ko. Upang makabawi sa mga pagkukulang na nagawa sa pamilya, sinikap ni Benjamin na maging responsableng ama. Naglakas loob siyang magsimula ng negosyo na agad din namang nasubok dahil sa pandemya. Nire-remind sa akin, sige bumalik ka sa family mo, ibibigay ko sa iyo yung gusto mong hardware. Yan lagi, nagkaroon ng lockdown. So as in wala talaga kami. Sobrang down, walang budget. Sinanla ko yung motor ko. Yun yung time. Sabi ko ang galing lang ng Diyos kasi pinakita niya na sa akin Kumbaga, ito ka na hindi na ikaw dati yung ganun Kasi napakataas ang pride ko, pero nung nakilala ko siya, lahat ng ginagawa ko, pinagkakatiwala ko na sa kanya. Labis na pinagpala ng Panginoon ang kanilang negosyo. Ngayon ay mayroon na silang 2 hardware stores at nagkaroon ng iba't ibang ari-arian. Ang pagpapakumbaba ni Benjamin sa Diyos ang susi upang muling maisaayos ang kanilang buhay pamilya. Patuloy ding nagpapagamit si Benjamin sa kanilang simbahan kasama ng kanyang pamilya. Naayos din ang relasyon ni Benjamin sa kanyang ama. Proverbs 16:3 na talagang pagkatiwala natin kay Yahweh, lahat ng meron tayo. Hindi na mahalaga sa akin, yung pera, yung business. Kumbaga, ang unang-una talaga, si God, tsaka yung family.